Isang mapagpalang araw sa inyo, mga minamahal naming tagapakinig. Muli, narito na naman ang inyong kasama sa mga kwentong pumupukaw sa ating mga puso't isipan. Sabi nila, ang tadhana ay may sariling paraan ng pagpapakita. Dumarating ito sa mga pagkakataong hindi natin inaasahan, sa paraang kadalasay, nakakagulat at sinusubok ang ating pananaw sa buhay. Paano kung ang isang desisyon na isinilang mula sa bingit ng desperasyon ay siya palang magiging susi sa isang bagong simula? Halina't pakinggan natin ang unang kabanata ng kwentong magpapatunay na ang pag-asa ay maaaring matagpuan sa pinakaimposibleng lugar. Bumabagsak ang firewalls natin, diwa, isa-isa. Kung hindi tayo makakahanap ng solusyon, sa loob ng 24 na oras, mawawala sa atin ang lahat. Ang boses ni G. Ramirez, isa sa mga pinakamatandang miyembro ng board, ay umalingaw-ngaw sa loob ng conference room ng Diwalikha Innovations. Malamig ang hangin mula sa aircon, ngunit ramdam ni Diwa Aguilar ang pawis na namumuo sa kanyang sentido. 5 araw. 5 araw na siyang halos hindi natutulog. 5 araw na walang tigil ang pag-atake ng isang hindi kilalang kalaban sa kanilang sistema. Sa kabila ng kaguluhan, nanatiling kalmado ang kanyang mukha. Tiningnan niya ang mga nag-aalalang mukha ng kanyang board of directors. Siya ang reyna ng mundong ito, ang bilyonaryang nagtayo ng Diwalikha mula sa isang pangarap. Ngunit ngayon, ang kanyang kaharian ay nasa bingit ng pagguho. Anumang pinsala ay mareremedyohan. Sagot niya sa matatag na boses, kahit na sa loob-loob niya'y para siyang nilalamon ng isang malaking alon. Ang kailangan natin ay hindi isang remedyo. Kailangan natin ng isang henyo. Pagkatapos ng pulong, walang salitang pumasok si Diwa sa kanyang sasakyan. Sumandal siya sa malambot na upuan at ipinikit ang mga mata. Ang mga ilaw ng lungsod ng Pag-asa ay kumikinang sa gitna ng malakas na ulan, ngunit para sa kanya, lahat ay malabo. Ang bigat ng buong kumpanya ay nasa kanyang mga balikat. Ang kalaban nila, na alam niyang walang iba kundi si Dante Ilustre ng Illustratech, ay tila laging isang hakbang sa unahan. "Ma'am, diretso na po ba tayo sa penthouse?" Tanong ng kanyang driver. "Dumaan muna tayo sa grocery, sa Distrito Hiraya." Utos niya, hindi man lang idinilat ang mga mata. Kailangan niya ng kahit ilang sandali para makahinga. Habang marahang tumatakbo ang sasakyan sa basang kalsada, napadilat si Diwa. May isang taong nakaupo sa gilid ng daan, sa labas mismo ng isang maliwanag na supermarket. Basang-basa sa ulan, yakap-yakap ang sarili para sa kaunting init. Isa lamang siyang anino sa gitna ng abalang gabi. Isa sa maraming taong walang tahanan na nilalagpasan lang ng lahat. Ngunit may kakaiba sa kanya. Ang paraan ng kanyang pagkakaupo, ang tindig ng kanyang mga balikat, kahit na ito'y nangunguluntoy. May isang bagay na pamilyar. Pamilyar at napakatalino. "Hinto!" Biglang utos niya sa driver. Nanlaki ang mga mata ng driver sa gulat. "Dito po, ma'am." Hindi sumagot si Diwa. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa lalaki. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang kinukuha niya ang kanyang tablet at mabilis na hinahanap ang isang lumang artikulo. Isang artikulo tungkol sa isang nawawalang alamat sa mundo ng data science. Isang larawan ang lumitaw sa screen. Medyo bata pa, nakangiti, puno ng buhay. Ngunit ang mga mata, ang hugis ng panga, walang duda. Ang puso ni Diwa ay nagsimulang tumibok ng napakabilis. Ito na ba yun? Ang sagot sa kanyang panalangin, nakaupo sa gitna ng ulan. Mukhang abo ng isang dating maningning na apoy. "Manatili ka rito," sabi niya sa driver. At bago pa man ito makasagot, binuksan na ni Diwa ang pinto ng sasakyan at lumabas sa gitna ng malakas na ulan. Hindi niya inalintana ang pagkabasa ng kanyang mamahaling damit o ang pagtingin ng mga tao sa paligid. Ang kanyang buong atensyon ay nasa lalaking nakayuko. Dahan-dahan siyang lumapit. Narinig ng lalaki ang kanyang mga yapak
at dahan-dahang itinaas ang kanyang ulo. Ang kanyang buhok ay mahaba at magulo. Ang kanyang mukha ay may ilang araw ng balbas, ngunit ang kanyang mga mata, sa likod ng pagod at kawalan ng pag-asa, nakita ni Diwa ang kislap ng isang henyo. Si Sinag Salcedo. Hindi na nag-isip pa si Diwa. Ang desperasyon ay nagtulak sa kanya na gawin ang isang bagay na hindi ka panipaniwala. Isang bagay na wala sa anumang aklat ng negosyo. Sa harap ng nagugulat na mga tao, sa gitna ng malamig na ulan, dahan-dahang lumuhod ang bilyonaryang si Diwa Aguilar sa harap ng isang taong walang tirahan. Kinuha niya ang isang mamahaling singsing mula sa kanyang daliri. "Magpakasal ka sa akin," sabi niya. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag sa kabila ng malakas na tibok ng kanyang dibdib. Napatitig sa kanya si Sinag Salcedo. Ang gulat sa kanyang mga mata ay mabilis na napalitan ng galit at kahihiyan. Akala niya ay pinaglalaruan siya, isang malupit na biro mula sa isang mayaman. "Ano sa tingin mo ang ginagawa mo?" Ang garalgal niyang sagot. Ang boses ay tila matagal nang hindi nagagamit. "Sino ka para paglaruan ako ng ganito?" Tumayo siya. Handa nang umalis at takasan ng kabaliwang ito. Ngunit hindi sumuko si Diwa. Tumayo rin siya. Ang ulan ay tumutulong mula sa kanyang buhok. "Hindi ito biro," sabi niya. Ang boses niya ay mas malakas na ngayon. Sapat para marinig sa kabila ng ulan. Hinawakan niya ang braso nito para pigilan ito. Itinabig ni Sinag ang kanyang kamay at nagsimulang maglakad palayo. Sa huling sandali ng desperasyon, isinigaw ni Diwa ang mga salitang babago sa kanilang mga buhay magpakailanman. "Maghintay ka! Hindi ito biro, Mr. Salcedo. Alam ko kung sino ka." Mr. Salcedo, ang pangalang iyon. Ang pangalang matagal na niyang ibinaon at tinakasan. Hindi lumingon si Sinag. Tumakbo lang siya. Walang direksyon, walang patutunguhan. Ang mahalaga ay makalayo sa babaeng iyon. Sa kanyang mga matang tila nakikita ang kaluluwa niya. Sa pangalang nagpapaalala sa kanya ng lahat ng nawala sa kanya. Ang malamig na ulan ay humahampas sa kanyang mukha, ngunit hindi niya ito alintana. Ang lamig sa loob ng kanyang puso ay mas matindi. Ang bawat patak ng ulan ay tila isang luha mula sa langit, nakikidalamhati sa kanyang sawing palad. Hindi niya alam kung gaano siya katagal tumakbo. Huminto lamang siya nang maramdaman niya ang pagod sa kanyang mga binti at ang pangangapos ng hininga. Sumilong siya sa ilalim ng isang luma at abandonadong tulay. Dito, sa gitna ng dilim at ng amoy ng basang lupa, dito ang kanyang kaharian. Isang kahariang gawa sa basura at mga sirang pangarap. Umupo siya sa isang basang karton, nanginginig. Hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa takot. Muling bumalik ang mga alaala, ang mga bangungot na gabi-gabi niyang kasama. Bigla, wala na siya sa ilalim ng tulay. Nasa loob siya ng isang maliwanag na paliparan. Mainit ang sikat ng araw. "Sinag, sigurado ka ba talaga sa plano mong ito? Isang AI na kayang hulaan ang paggalaw ng stock market? Baka naman pati ang resulta ng loto kaya na rin yan." Biro ng isang pamilyar na boses. Napalingon siya. Doon, nakatayo sa kanyang harapan, ay si Elara, ang kanyang mapapangasawa. Ang ngiti nito ay mas maliwanag pa sa araw. Hinawakan niya ang kamay nito. "Ito na ang magbabago sa lahat, mahal ko. Pagkatapos ng presentasyon sa Singapore, babalik tayo dito at itatakda na natin ang petsa ng ating kasal. Pangako yan, ha?" Sabi ni Elara. Ang mga mata nito'y puno ng pag-asa at pag-ibig. "Walang iwanan. Pangako," sagot niya. At hinalikan ito sa noo. "Walang iwanan." Napamulat si Sinag. Ang init ng alaala ay napalitan ng nagyayelong katotohanan. Yakap niya ang kanyang mga tuhod habang ang mga luha ay tahimik na dumadaloy sa kanyang pisngi. Ang pangakong iyon, sinira niya. Siya ang naiwan. Siya na dapat ay kasama sa eroplanong iyon, ngunit nagpaiwan sa huling sandali
dahil sa isang tawag sa telepono. Siya ang nabuhay, habang ang lahat, pati na si Elara, ay nawala. Kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na piraso ng papel na basa na rin ng ulan. Isang business card. Diwa Aguilar, CEO, Diwalika Innovations. Bakit? Bakit siya hinahanap ng babaeng ito? At paano siya nahanap? Ang pangalan ni Sinag Salcedo ay dapat ay matagal nang namatay kasama ng pagbagsak ng eroplanong yon. Ngayon, muli itong binuhay at dala nito ang lahat ng sakit. Kinuyom niya ang business card, handa na sanang itapon, ngunit nag-alinlangan siya. Sa isang iglap, naisip niya ang init ng pagkain, ang lambot ng isang kama, ang pakiramdam na muling maging isang tao. Ngunit ang mga yon ay may kapalit, ang pagharap sa nakaraan. At hindi niya kaya. Hindi pa. Kinabukasan, nagising si Sinag sa sinag ng araw na tumatama sa kanyang mukha. Sa kanyang paggising, isang anino ang nakatayo, hindi kalayuan sa kanya. Napabalikwas siya, handa nang tumakbo muli. Ngunit hindi ito si Diwa Aguilar. Isa itong babaeng nakasuot ng formal na damit. May dalang isang paper bag at isang payong. Mukha itong kalmado at professional. Mr. Salcedo? Tanong ng babae sa mahinahong boses. Ako po si Tala Romero, ang executive assistant ni Miss Aguilar. Hindi kumibo si Sinag. Pinagmasdan lang niya ito ng may pagdududa. Inilapag ni Tala ang paper bag sa isang tuyong bahagi. Huwag po kayong mabangpahing mag-alala. Hindi ko po sasabihin kahit kanino na nakita ko kayo rito. Ipinabibigay lang po ito ni Ma'am Diwa. Sa loob ng paper bag ay may isang set ng malinis na damit at isang supot ng mainit na pandesal. Nagugutom si Sinag, ngunit mas matindi ang kanyang pride. Tinalikuran na ni Tala si Sinag para umalis. Ngunit bago siya tuluyang makalayo, huminto siya at muling nagsalita. Hindi na lumingon pa. May isang mensahe po siyang ipinasabi. Sabi ni Tala. Ang sabi niya, ang nakaraan ay hindi ang nagbibigay kahulugan sa kung sino ka. Ang talento mo ang gumagawa nun. At pagkatapos ay umalis na si Tala. Naiwan si Sinag na tulala. Ang mga salitang yon. Tumagos ang mga iyon sa pader ng sakit at pagdududa na matagal na niyang itinayo sa paligid ng kanyang puso. Talento. Isang salitang matagal na niyang hindi naririnig. Ilang oras siyang nakaupo lang doon, hawak ang business card sa isang kamay at ang mainit na pandesal sa kabila. Kinagabihan, natagpuan ni Sinag ang kanyang sarili na nakatayo sa kabilang kalsada mula sa isang naglalakihang gusali na gawa sa salamin at bakal. Sa tuktok nito ay ang mga letrang nagniningning sa dilim. Diwalika Innovations. Ang gusali ay tila isang tore ng kapangyarihan at hinaharap. Dalawang bagay na wala na siya. Nakasuot siya ng malinis na damit na bigay ni Diwa. Ngunit pakiramdam niya'y mas marumi pa rin siya kaysa dati. Ang takot ay gumagapang sa kanyang dibdib. Ngunit sa ilalim ng takot na yon, may isang maliit na kislap. Isang katanungan, paano kung tama ang babaeng yon? Mula sa bintana ng kanyang opisina, sa pinakatuktok ng tore ng Diwa Likha, pinanood ni Diwa Aguilar ang pagdating ni Sinag Salcedo. Inalalayan ito ni Tala mula sa elevator. Kahit na nakasuot na ito ng malinis na damit, ang bawat galaw ni Sinag ay sumisigaw ng pag-iwas. Ang kanyang mga balikat ay nakakuba. Ang kanyang mga mata ay laging nakatingin sa sahig. Tila ba nais niyang maging invisible. Para siyang isang multo sa loob ng sarili niyang balat. Nang bumukas ang pinto ng opisina, ang unang napansin ni Sinag ay hindi ang karangyaan ng lugar, kundi ang isang dambuhalang screen sa pader na puno ng mga kumikislap na linya ng code. Isang magulong dagat ng datos na kulay pula at berde, sumisigaw ng panganib. Maupo ka, mahinahong sabi ni Diwa. Itinuro ang isang silya sa harap ng kanyang malaking mesa. Umupo si Sinag sa dulo ng silya, handa nang tumayo at tumakbo anumang oras. Hindi niya tiningnan si Diwa.
Ang kanyang buong atensyon ay nasa screen. Nakita ni Diwa ang bahagyang panginginig ng kanyang mga daliri. Nakita niya ang pagbabago sa kanyang mga mata. Mula sa pagiging blanco, unti-unti itong nagkaroon ng focus, ng intensidad. Ang henyo sa loob niya ay nagigising sa harap ng isang problemang kailangan ng solusyon. Iyan ang kalaban natin, sabi ni Diwa. Sinundan ang kanyang tingin. Isang atake na gumagamit ng quantum encryption. Elegante, brutal, at sa kasalukuyan hindi mapigilan. Araw-araw, milyon-milyon ang nawawala sa kumpanya. Hindi pa rin nagsalita si Sinag, ngunit ang kanyang mga mata ay mabilis na gumagalaw. Binabasa ang code na tila ba ito ay isang bukas na aklat. Hindi ako nag-alok ng kasal dahil sa awa, Mr. Salcedo. Diretsahang sabi ni Diwa. Inilapag ang isang makapal na folder sa mesa. Hindi rin ito isang biro. Ito ay isang proposisyon. Sa wakas, ibinaling ni Sinag ang tingin niya mula sa screen patungo kay Diwa. May bahid ng pagkalito at pagdududa sa kanyang mga mata. Ang proposal ko ay simple, pagpapatuloy ni Diwa. Itinulak ang folder palapit sa kanya. Kailangan ko ang utak mo. Kailangan ng Diwa likha ang henyo na lumikha ng Prometheus Protocol. 5 taon na ang nakalilipas. At kailangan kita ngayon. Binuksan ni Sinag ang folder. Sa loob ay isang kontrata. Isang marriage contract. Sa mata ng publiko at ng batas, magiging asawa kita. Bibigyan kita ng bagong pagkakakilanlan. Isang bagong buhay na malayo sa anino ng nakaraan mo. Isang bahay, mga damit, pagkain, lahat ng kailangan mo. Ang tanging kapalit ay ang serbisyo mo. Maging pinuno ka ng aming Cyber Intelligence Department. Isinara ni Sinag ang folder. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Kaya pala, isang transaksyon, bibilhin mo ako. Hindi. Mabilis na sagot ni Diwa, ang kanyang boses ay matatag. Pinapaupahan ko ang iyong serbisyo at nag-aalok ako ng isang solusyon sa problema nating pareho. Kailangan mo ng isang bagong simula. Kailangan ko ng isang tagapagligtas. Ang kasal na ito ay isang pader. Isang legal na proteksyon para sa ating dalawa. Walang magtatanong kung bakit ang isang bilyonarya ay kukuha ng isang estranghero para sa pinakasensitibong posisyon sa kanyang kumpanya kung ang estrangherong yon ay ang kanyang asawa. Katahimikan, mahabang katahimikan. Tinitigan ni Sinag ang kanyang mga kamay na dati ko kayang lumikha ng mga digital na milagro, ngayoy magaspang at may kalyo. Gagawin ko, halos pabulong niyang sabi. Napatingin si Diwa, hindi sigurado kung narinig niya ito ng tama. Gagawin ko. Ulit ni Sinag, mas malakas na ngayon at tiningnan niya si Diwa ng diretso sa mata sa unang pagkakataon. Tutulungan kita. Pero may isang kondisyon. Ano yon? Walang sino man ang dapat makaalam ng nakaraan ko. Walang magtatanong tungkol sa nangyari 5 taon na ang nakalipas. Huminga siya ng malalim. Ang bawat salita ay tila isang tinik na binubunot mula sa kanyang lalamunan. Patay na ang pangalang Sinag Salcedo. Tumango si Diwa. Naiintindihan ko. Mula ngayon, kikilalanin ka bilang SA sa mga papeles. Inisyal mo. Bahala na tayong gumawa ng buong pangalan mamaya. Pumapayag ako sa kondisyon mo. Kinuha ni Diwa ang isang mamahaling pluma at inabot ito kay Sinag. Kung gayon, pirmahan na natin ang kontrata. Nanginginig ang kamay ni Sinag habang inaabot ang pluma. Sa isang iglap, para niyang nakita ang mukha ni Elara, nakangiti sa kanya. Napapikit siya ng mariin at pagkatapos ay mabilis na ipinirma ang kanyang bagong pangalan sa kontrata. Sumunod na pumirma si Diwa. Sa sandaling tumama ang dulo ng kanyang pluma sa papel, naramdaman niya ang bigat ng kanyang desisyon. Hindi na ito mababawi. Ang kanilang mga tadhana ay opisyal ng magkabuhol. Sabay silang napatayo. Isang babae ang pumasok sa opisina.
Humahangos. Ma'am Diwa, nilusob na naman tayo. Mas malala kaysa dati. Ang main database natin, sinusubukan nilang i-corrupt. Ang lahat ng kulay ay nawala sa mukha ng babae. Ngunit si Diwa, sa gitna ng kaguluhan, ay lumingon kay Sinag. Isang kakaibang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang nangiti ng isang manununugal na lahat ay itinaya sa isang baraha. Oras na para magtrabaho, sabi niya. Ang boses ay puno ng awtoridad. Asawa ko. Sa sandaling pumasok si Sinag sa war room ng Diwalikha, lahat ng mata ay napunta sa kanya. Ang silid ay puno ng mga pinakamagagaling na inhinyero sa bansa. Ngunit ngayon, ang kanilang mga mukha ay puno ng pagod at pagkabigo. Para sa kanila, si Sinag ay isang estranghero, isang misteryosong lalaki na bigla na lang dinala ng kanilang CEO sa gitna ng pinakamalaking krisis ng kumpanya. Ang pagdududa ay mababasa sa kanilang mga tingin. Sino siya? Narinig niyang bulong ng isa. Kamag-anak yata ni Ma'am. Sagot ng isa pa. Hindi sila pinansin ni Sinag. Ang kanyang buong pagkatao ay tila sinaniban ng isang ibang enerhiya. Ang lalaking nakayuko at takot kanina ay nawala na. Ang kaharap nila ngayon ay isang komandante na sinusuri ang kanyang battlefield. Ang kanyang mga mata ay mabilis na gumagalaw sa bawat screen, sa bawat linya ng code, sa bawat alerto na kumikislap. Ang atake ay hindi nagmumula sa labas. Biglang sabi niya, ang kanyang boses ay mahina, ngunit may bigat na pumuno sa buong silid na tahimik ang lahat. Nanggagaling ito sa loob, isang sleeper agent na matagal nang naitanim sa ating sistema. Imposible! Sabi ng lead engineer, isang lalaking nasa edad 40. Sinuri na namin ang lahat ng internal nodes. Malinis ang mga ito. Dahil hindi nyo tinitingnan ang pinakasimpleng daan, sagot ni Sinag, lumapit sa pangunahing terminal. Masyado kayong abala sa pagtingin sa mga komplikadong pinto. Hindi nyo napansin na may nakabukas na bintana sa likod ninyo. Nang walang paalam, umupo siya sa upuan ng lead engineer. Sa isang iglap, ang kanyang mga daliri na ilang taon nang hindi humahawak ng keyboard ay sumayaw sa ibabaw nito. May isang pamilyar na kuryenteng dumaloy mula sa kanyang mga kamay patungo sa makina. Naaalala nila, ang kanyang mga daliri ay naaalala ang kanilang tunay na tahanan. Ang mga komplikadong code ay lumitaw sa screen ng mas mabilis pa kaysa sa kayang basahin ng karamihan. Ngunit para kay Sinag, ang mga ito ay mga salita, isang tula ng lohika at intensyon. Sa loob lamang ng ilang minuto, natagpuan niya ito. Isang maliit, halos hindi mapansing linya ng code na nakatago sa loob ng isang lumang update ng system. Ang bintana. Sa ilang pindot pa, isinara niya ang bintana, pinutol ang koneksyon ng attacker at nagtayo ng isang bagong pader na gawa sa sarili niyang disenyo. Ang mga pulang alerto sa screen ay isa-isang naging berde. Ang nakakabinging alarma ay tumigil. Natahimik ang buong silid. Ang tanging maririnig ay ang paghinga ng mga inhinyerong hindi makapaniwala sa kanilang nakita. Ang problemang 5 araw nilang pinagpuyatan ay nasolusyonan sa loob ng wala pang 10 minuto. Tumingin sila kay Sinag. Hindi na may pagdududa, kundi may dalisay na paghanga. Gabi na nang matapos ang lahat. Ang mga inhinyero ay umuwi na. Ngunit nanatili si Sinag, tinitiyak na ang lahat ng depensa ay nakalatag. Nakatayo lang si Diwa sa may pinto ng kanyang opisina. Tahimik na pinagmamasdan siya. Hindi na niya nakikita ang lalaking walang tirahan na kanyang tinulungan. Ang nakikita niya ay isang maestro na muling hinahawakan ang kanyang obra. Lumapit si Diwa. May dalang 2 tasa ng mainit na kape. Iniabot niya ang isa kay Sinag. Salamat. Salamat, sabi niya. Ang kanyang boses ay mas malambing kaysa dati. Tinanggap ni Sinag ang tasa. Trabaho lang, ang code na ginamit laban sa atin.
Sino sa tingin mo ang may gawa? Tanong ni Diwa. Huminga ng malalim si Sinag, tinitingnan ang itim na kape. Kung sino man siya, isa siyang makata. Bawat linya ay may ritmo, may layunin. Nakita ko na ang ganitong tula dati, isang beses lang. Sa isang proyekto noon, hindi na nagtanong pa si Diwa. Alam niyang may mga pinto sa nakaraan ni Sinag na hindi pa siya handang buksan. Ngunit sa sandaling iyon, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng opisina, naramdaman niya ang isang kakaibang koneksyon sa lalaking ito. Isang pag-unawa na hindi nangangailangan ng mga salita. Kinabukasan, ipinakita ni Sinag kay Diwa ang kanyang natuklasan. May iniwan siyang pirma, isang digital signature. Halos imposibleng makita. Isang piraso ng code na walang silbi sa atake, pero naroon, tila isang pagyayabang. Itinuro niya ang isang linya sa screen. Ang signature na ito, naging trademark ito ng isang maliit, pero napakatalinong kumpanya na binili ng Illustratech 3 taon na ang nakalipas. Ang kumpanyang pinamumunuan ni Dante Illustre. Nagkatinginan sila. Ngayon, may pangalan na ang kanilang kalaban. Bilang bahagi ng kanilang kasunduan, kailangan nilang kumain ng hapunan sa labas paminsan-minsan para makita ng publiko. Noong gabing iyon, dinala ni Diwa si Sinag sa isang mamahaling restaurant. Ang kapaligiran ay malayo sa mundo ng code at mga server. Noong una, hindi sila komportable. Tahimik lang silang kumakain. Nagustuhan mo ba ang pagkain? Tanong ni Diwa, para lang may masabi. Masyadong maraming kubyertos, sagot ni Sinag, na ikinangiti ni Diwa sa unang pagkakataon ng gabing iyon. Isang tunay na ngiti. Nagpatuloy ang kanilang usapan, hindi na tungkol sa trabaho, kundi tungkol sa mga simpleng bagay. Nalaman ni Diwa na mahilig pala si Sinag sa mga lumang pelikula. Nalaman ni Sinag na si Diwa, sa kabila ng pagiging bilyonarya, ay mas gustong kumain ng simpleng sinigang. Ang tensyon sa pagitan nila ay unti-unting nawala, napalitan ng isang mainit at komportableng pakiramdam. Sa kabilang dako ng lungsod, sa isang marangyang opisina, si Dante Illustre ay galit na ibinato ang isang baso sa pader. Anong ibig mong sabihin na bigo ang atake? Sigaw niya sa kanyang tauhan. May bago silang consultant, sir. Hinarang niya ang lahat. Hindi namin mapasok muli ang sistema. Sino siya? Bigyan niyo ako ng pangalan. Hindi pa namin alam, sir. Pero may nakuha kaming litrato mula sa CCTV sa lobby. Ipinakita ng tauhan ang isang malabong larawan sa isang tablet. Isang lalaking nakatalikod, kausap si Diwa Aguilar. Walang makita sa mukha nito. Ngunit ang tindig, ang paraan ng pagkakatayo. May isang bagay na pamilyar na papikit si Dante. Sinubukan niyang alalahanin. Isang henyo na bigla na lang nawala. Isang multo. At isang pangalan ang biglang sumulpot sa kanyang isipan na tila isang kidlat. Napamulat siya. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat at takot. Imposible, bulong niya sa sarili. Patay na siya. Ang isang kasinungalingan, para maging kapani-paniwala, ay kailangang balutin sa kalahating katotohanan. Ito ang mga salitang sinabi ni Diwa kay Sinag habang pinagmamasdan niya itong sukatin ang isang mamahaling suit. Isang pribadong sastre ang dinala niya sa kanyang penthouse para mismo sa okasyong ito. Ang taunang Starlight Charity Ball, ang pinakamalaking pagtitipon ng mga elite sa lungsod ng Pag-asa. Para kay Diwa, ang lahat ng ito ay isang kalkuladong galaw. Ang kanilang biglaang kasal ay ang pinakamalaking usap-usapan sa mundo ng negosyo. Kailangan nilang ipakita sa lahat na sila ay isang tunay na mag-asawa, isang matatag na unyon. Ngunit nang lumabas si Sinag mula sa silid-bihisan, lahat ng kalkulasyon sa isip ni Diwa ay biglang naglaho. Hindi na ito ang lalaking may magulong buhok at takot sa mga mata. Ang suit na kulay hating gabi ay perpektong bumagay sa kanyang katawan. Ang kanyang buhok ay maayos nang nagupitan at ang kanyang mukha ay malinis na.
Ngunit hindi lang iyon ang nagpabago sa kanya. Ito ay ang kanyang tindig. Tumayo siya ng tuwid, ang kanyang mga balikat ay matatag. Sa isang iglap, nakita ni Diwa hindi si S.A., ang kanyang misteryosong consultant, kundi si Sinag Salcedo. Ang henyo, ang alamat, ang lalaking kayang tumayo sa anumang entablado sa buong mundo. Napatigil sa paghinga si Diwa. Sa unang pagkakataon, hindi niya ito tiningnan bilang isang asset o isang solusyon. Nakita niya siya bilang isang lalaki, isang napakagwapong lalaki. Ayos lang ba? Tanong ni Sinag, tila hindi komportable sa biglang katahimikan. Tumikhim si Diwa, pilit na ibinabalik ang kanyang professional na maskara. Ayos lang, bagay sa'yo. Ngunit ang simpleng mga salitang iyon ay hindi sapat para ilarawan ang epekto niya sa kanya sa sandaling iyon. Sa charity ball, ang lahat ay tila isang panaginip. Ang mga kumikinang na chandelier, ang tunog ng mga instrumentong pang-orkestra, ang mga taong nakasuot ng kanilang pinakamagagandang damit. Para kay Diwa, ito ang kanyang mundo. Ngunit ramdam niya ang tensyon sa braso ni Sinag habang magkahawak kamay silang pumasok. Ramdam niya ang pagnanais nitong tumakbo at magtago. Habang kinakausap nila ang ilang mga kasosyo sa negosyo, isang kilalang tsismosang reporter ang biglang lumapit sa kanila. May dalang recorder. Miss Aguilar, Mr. Aguilar, sabi ng reporter na may mapanuring naman ng ngiti. Isang malaking sorpresa ang inyong biglaang pagpapakasal. Marami ang nagsasabi na ito raw ay isang business merger lamang. May katotohanan po ba rito? Handa na sanang sumagot si Diwa ng isang matalinong sagot na kanyang inihanda. Ngunit naunahan siya ni Sinag. Dahan-dahang kinuha ni Sinag ang kamay ni Diwa at itinaas ito sa paraang makikita ng lahat ang kanilang mga singsing. Tiningnan niya ang reporter ng may malamig na kalmaduhan. May mga bagay sa mundo, tulad ng quantum physics at tunay na pag-ibig, na sadyang mahirap maintindihan ng lahat. Sabi niya sa malinaw at matatag na boses. Hindi ibig sabihin na hindi ito totoo. Natigilan ng reporter, walang masabi. Si Sinag, sa isang simpleng pangungusap, ay hindi lang sumagot sa tanong, kundi pinrotektahan din si Diwa mula sa kahihiyan. Napatingin si Diwa kay Sinag, puno ng paghanga at sorpresa. Muli, ipinakita nito ang isang bahagi ng kanyang pagkatao na ngayon niya lang nakikita. Maya-maya, nagsimula na ang sayawan. Sasayaw na ang bagong mag-asawa. Sigaw ng isang bisita. Walang nagawa si Diwa kundi pumayag. Dinala siya ni Sinag sa gitna ng dance floor. Nang ilagay ni Sinag ang kanyang kamay sa baywang ni Diwa at hinawakan ang kanyang kabilang kamay, isang pamilyar na kuryente ang muling dumaloy sa pagitan nila. Habang dahan-dahan silang sumasayaw sa saliw ng isang malungkot na tugtugin, ang lahat sa paligid nila ay tila naglaho. Wala nang mga bisita, walang kontrata, walang diwalikha. Ang mayroon lang ay silang dalawa, magkayakap, gumagalaw bilang isa. Tumingin si Diwa sa mga mata ni Sinag. Nakita niya roon ang lungkot, ang mga multo ng nakaraan, ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, nakita niya ang isang kaluluwang katulad ng sa kanya, isang kaluluwang nangungulila. Sa sandaling iyon, nakalimutan ni Diwa ang lahat ng pagkukunwari. Naramdaman niya ang tibok ng puso ni Sinag at naramdaman niya ang pagtibok ng sarili niyang puso bilang tugon. Ngunit ang panaginip ay biglang naputol. Sa gitna ng sayaw, napansin ni Diwa ang isang pamilyar na mukha sa kabilang dulo ng bulwagan. Nakatayo roon si Dante Ilustre. Hindi ito nakatingin sa kanya. Ang mga mata nito, na puno ng hindi maipaliwanag na galit at pagkabigla, ay nakatutok kay Sinag. Tila ba nakakita ito ng isang multo? Biglang nanlamig ang buong katawan ni Diwa. Naramdaman niya ang panganib. Ito ay higit pa sa isang simpleng kompetisyon sa negosyo. May personal na koneksyon sa pagitan ng dalawang lalaking ito. Isang madilim at mapanganib na koneksyon.
Nang matapos ang gabi, ang biyahe pauwi ay puno ng isang mabigat na katahimikan. Ang init ng kanilang sayaw ay naroon pa rin sa pagitan nila. Walang nagsasalita, ngunit pareho nilang alam na may nagbago. Nang makarating sila sa pinto ng kanyang penthouse, huminto sila. "Salamat sa pagsama sa akin ngayong gabi," basag ni Diwa sa katahimikan. "Salamat din," sagot ni Sinag. Ang kanyang mga mata ay hindi bumibitaw sa pagkakatitig sa kanya. Dahan-dahan, itinaas ni Sinag ang kanyang kamay at hinawi ang ilang hibla ng buhok na tumatakip sa mukha ni Diwa. Ang kanyang paghipo ay napakalambot, napakaingat. Dahan-dahan siyang yumuko. Ang kanyang mukha ay palapit ng palapit sa kanya. Napapikit si Diwa. Hinihintay ang hindi niya inaasahan ngunit sa loob-loob niya'y hinahangad. Ang kanyang puso ay kumakarera. Napamulat silang pareho. Tila nagising mula sa isang panaginip. Agad na lumayo si Sinag. Kinuha ni Diwa ang kanyang telepono mula sa kanyang pitaka. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. "Hello?" sagot niya. "Ma'am Diwa," boses ni Tala sa kabilang linya, puno ng pag-aalala. "May problema po sa server. May nagpadala po ng isang anonymous package sa opisina para kay Mr. S.A." Ang tunog ng telepono ni Diwa ay tila isang malakas na sampal na gumising kay Sinag mula sa isang mapanganib na panaginip. Agad siyang umatras. Ang init sa pagitan nila ay biglang napalitan ng isang nakakapanlamig na distansya. Ang sandaling iyon, ang muntik na paghalik, ay isang pagkakamali. Isang pagkakamaling hindi niya kayang bayaran. Habang kausap ni Diwa si Tala sa telepono, pinilit ni Sinag na pakalmahin ang nagwawalang tibok ng kanyang dibdib. Isang anonymous package para sa kanya. Walang nakakakilala sa kanya bilang SA maliban sa iilang tao sa loob ng diwalikha. Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang likuran. "Kailangan nating bumalik sa opisina," sabi ni Diwa pagkababa ng telepono. Ang kanyang mukha ay seryoso na. Sa biyahe pabalik, walang nagsalita. Ngunit ang katahimikan ay mas maingay pa kaysa sa anumang sigaw. Ramdam ni Sinag ang tingin ni Diwa sa kanya. Isang tinging puno ng mga tanong na ayaw niyang sagutin. Pagdating nila sa war room, isang simpleng kahon na kulay brown ang naghihintay sa ibabaw ng kanyang mesa. Walang pangalan ng nagpadala, walang address. Tanging ang mga inisyal na SA ang nakasulat sa ibabaw. "Huwag mong buksan," pigil ni Diwa. "Maaring mapanganib." Ngunit huli na ang lahat. Tila may sariling isip ang mga kamay ni Sinag. Kailangan niyang malaman. Dahan-dahan niyang binuksan ang kahon. Sa loob, walang bomba, walang banta. Ang laman nito ay isang bagay na mas masahol pa. Isang maliit, perpektong replika ng isang eroplano. Ang eksaktong modelo ng eroplanong bumagsak 5 taon na ang nakalipas. Sa tabi nito ay isang solong puting rosas. Ang paboritong bulaklak ni Elera. Nabitiwan ni Sinag ang kahon. Ang laman nito ay kumalat sa sahig. Ang kanyang paghinga ay naging mabilis at mababaw. Ang mga dingding ng silid ay tila gumagalaw. Papalapit sa kanya, bigla, bumalik ang lahat. Ang amoy ng nasusunog na gasolina. Ang tunog ng nababasag na salamin. Ang huling sigaw ni Ilara sa telepono bago naputol ang linya. "Sinag, mahal kita." "Hindi!" bulong niya, napahawak sa kanyang ulo. "Hindi! Hindi! Sinag, Sinag, anong nangyayari sa'yo?" Narinig niya ang boses ni Diwa, ngunit ito'y tila nagmumula sa malayo. Nagsimula siyang umatras palayo sa mga piraso ng eroplano sa sahig. Tila ba ang mga ito ay susunog sa kanya? Nabangga niya ang isang mesa at pagkatapos ay tumakbo siya palabas ng silid, palabas ng opisina, naghahanap ng hangin na hindi niya mahanap. Kinabukasan, pumasok si Sinag sa trabaho na tila isang anino. May maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Hindi siya natulog. Buong gabi, binantayan siya ng mga bangungot.
Sa isang mahalagang pulong tungkol sa kanilang susunod na hakbang laban kay Dante, bigla na lang siyang natigilan sa gitna ng kanyang pagsasalita. Kaya ang susunod na hakbang ay ititrace ang flight path ng data packet. Bigla siyang huminto. Ang salitang flight path. Paulit-ulit itong umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Mr. S.A.? Ayos ka lang ba? Tanong ng isa sa mga inhinyero. Hindi siya sumagot. Tumayo lang siya. Ang muka ay putlang-putla. At walang salitang lumabas ng conference room. Iniwan ang lahat na naguguluhan at nag-aalala. Sinundan siya ni Diwa sa kanyang opisina. Naabutan niya itong nakatayo. Nakatalikod sa pinto. Nakatingin sa labas ng bintana. Sinag, mag-usap tayo. Malumanay na sabi ni Diwa. Ano ang laman ng kahon na yon? Sino si Dante sa buhay mo? Hindi lumingon si Sinag. Ang kanyang boses, nang siya'y sumagot, ay malamig at walang emosyon. Wala kang kailangang malaman. May kinalaman ba ito sa nakaraan mo? Sa nangyari 5 taon na ang nakakaraan? Sinabi ko na sa'yo. Sabi ni Sinag, mas matigas na ngayon. Ang pangalang yon ay patay na. At ang nakaraan ay akin lang. Huwag mong subukang pasukin. Gusto lang kitang tulungan. Giit ni Diwa, ang sakit ay naririnig sa kanyang boses. Sa wakas, humarap si Sinag sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang bagay na hindi pa nakikita ni Diwa dati. Isang malalim na galit na ipinanganak mula sa sakit. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Ang kailangan ko lang ay ang proteksyon na binibigay ng kontratang ito. Tandaan mo kung ano tayo, Diwa. Magka-partner lang tayo sa negosyo. Huwag mong kalimutan yon. Ang bawat salita ay tila isang punyal na tumusok sa puso ni Diwa. Tumalikod si Sinag, isang malinaw na senyales na tapos na ang usapan. Walang nagawa si Diwa kundi ang lisanin ng silid, dala ang bigat ng kanyang pag-aalala at ang sakit ng kanyang pagkatanggi. Ngunit ng gabing iyon, hindi umuwi si Sinag. Sa halip, sa dilim ng kanyang opisina, binuksan niya ang kanyang personal na laptop. Ang kanyang mga daliri ay muling sumayaw sa keyboard, ngunit hindi na para protektahan ang Diwa likha. Ginamit niya ang lahat ng kanyang kaalaman para hukayin ang bawat impormasyon tungkol kay Dante Ilustre. Mga bank records, mga lumang email, mga nakatagong file. Isang pangangaso ang nagsimula. Hindi na siya ang biktimang nagtatago. Ngayon, siya na ang mangangaso. Gabi na nang maisipan ni Diwa na bumalik sa opisina. Hindi siya mapakali. Alam niyang hindi ayos si Sinag. Inaasahan niyang makikita niya itong nagtatrabaho. Ngunit nadatnan niya ang opisina nito na madilim at walang tao. Narinig niya ang isang mahinang kaluskos mula sa lounge area. Dahan-dahan siyang lumapit at doon nakita niya si Sinag. Nakaupo sa sahig, may hawak na bote ng mamahaling alak mula sa minibar. Lasing na ito. Nakatingin ito sa kawalan. Ang kanyang mga mata ay puno ng luhang hindi na kayang tumulo. Sinag! Tawag niya sa mahinang boses. Dahan-dahang lumingon si Sinag sa kanya. Isang mapait ng ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang kanyang mga mata ay malabo at puno ng pighati. At pagkatapos ay nagsalita siya. Sa isang boses na basag at puno ng isang pag-ibig na hindi pa rin namamatay. Isang pangalang hindi para sa kanya, Elara. Patawarin mo ako, Elara. Elara, patawarin mo ako, Elara. Ang pangalang iyon, binigkas sa isang boses na basag sa kalasingan at pighati, ay tumagos sa puso ni Diwa na parang isang piraso ng yelo. Hindi siya gumalaw, hindi siya huminga. Nakatayo lang siya sa dilim, pinagmamasdan ang lalaking unti-unti niyang minamahal na nagluluksa para sa ibang babae. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang lahat, awa, pag-aalala, at isang matinding kirot ng selos na hindi niya inaasahan. Dahan-dahan siyang tumalikod at umalis ng walang imik. Kailangan ni Sinag ng espasyo at kailangan niya rin. Kailangan niyang ipaalala sa kanyang sarili na ang lahat ng ito
ay isang kontrata lamang. Ngunit kinabukasan, ang personal na sakit na kanyang naramdaman ay naging isang pampublikong bangungot. Papasok pa lang si Diwa sa lobby ng Diwa Likha nang mapansin niyang ang lahat ng telebisyon sa pader ay nakatutok sa iisang breaking news. Ang mga empleyado ay nagbubulungan. Ang mga gwardiya ay nakatingin sa kanya ng may kakaibang ekspresyon at pagkatapos ay nakita niya ito. Sa screen, naroon ang mukha ni Sinag, isang lumang larawan mula sa kanyang nakaraan noong siya'y nasa tuktok pa ng kanyang karera. Sa ilalim nito, isang nagliliyab na headline, "Henyong Demonyo, ang kasinungalingan sa likod ng trahedya ng Flight 815 na patigil sa paglalakad si Diwa." Ang kanyang bag ay nahulog mula sa kanyang kamay. Isang respetadong news anchor ang nag-uulat. Isang eksklusibong impormasyon ang natanggap ng aming istasyon. Isang serye ng mga di-umano'y email ang nagpapakita na si Sinag Salcedo, ang nag-iisang key personnel na hindi sumakay sa nahulog na eroplano, ay kumuha ng isang napakalaking life insurance policy para sa kanyang nobya, si Elara Reyes, ilang araw lamang bago ang trahedya. Ipinakita sa screen ang isang kopya ng email. Mukha itong lihitimo. Iyahanin At ayon sa isang source na malapit sa investigasyon noon, patuloy ng anchor, may mga ulat na ang sanhi ng pagbagsak ay isang technical malfunction na maaring sinadya. Ang tanong ng lahat, ang pag-ibig ba o kasakiman ang tunay na motibo sa likod ng isa sa mga pinakamalaking trahedya sa kasaysayan ng ating abyasyon? Ang mundo ni Diwa ay gumuho. Ito na. Ito ang pinakamasamang bangungot na maaari niyang isipin. Ang personal na trahedya ni Sinag ay ginawang isang pambansang iskandalo. Mabilis siyang tumakbo papunta sa elevator. Pagbukas ng pinto sa kanyang palapag, ang eksena ay mas malala pa. Ang mga tao ay nakatingin kay Sinag na nakatayo sa gitna ng opisina na tila isang estatwang gawa sa yelo. Ang kanilang mga mata ay puno ng pagkamuhi, pagkasuklam at takot. Ang lalaking kanilang hinangaan kahapon ay isa na ngayong halimaw sa kanilang paningin. "Diwa," sabi ni Sinag nang makita siya. Ang kanyang boses ay isang desperadong bulong. Hindi totoo yan." Ngunit bago pa man makasagot si Diwa, pumasok na si G. Ramirez at ang iba pang miyembro ng board. Ang kanilang mga mukha ay galit na galit. "Isang emergency board meeting, ngayon din," sigaw ni G. Ramirez. Hindi man lang tiningnan si Sinag. Isara ang lahat ng pinto. Sa loob ng conference room, si Diwa ay tila nasa isang paglilitis. "Paano mo nagawang ipasok ang isang mamamatay tao sa ating kumpanya, Diwa?" Bulyaw ng isang board member. Ang pangalan ng Diwa Likha ay nadudungisan. Ang ating stocks, bumabagsak bawat minuto. Hindi pa natin alam kung totoo ang mga paratang. Matatag na sagot ni Diwa, kahit na ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa ilalim ng mesa. "Hindi totoo?" Tumawa si G. Ramirez ng mapakla. "Ang ebidensya ay nasa buong telebisyon. Ang lalaking yan ay isang bomba. Kailangan natin siyang tanggalin. Itakwil. Ngayon din. Para mailigtas ang natitira pa sa ating reputasyon." Ang bawat salita ay isang dagok sa kanya. Nakita niya ang takot sa mga mata ng mga taong ito, ang pagnanais na protektahan ang kanilang sarili. At naiintindihan niya, "Ngunit, bigyan niyo ako ng oras," pakiusap niya. "Hayaan ninyo akong imbestigahan ito. Wala na tayong oras." Ang pagtatalo ay tumagal ng halos 1 oras. Sa huli, nanalo ang takot. Paglabas ni Diwa ng silid, sinalubong siya ng mga mata ni Sinag. Ang mga matang yon ay hindi nagtatanong. Ang mga ito ay nagmamakaawa. Nagmamakaawang maniwala siya. Lumapit si Tala sa kanya. "Diwa, alam kong mahirap ito." Bulong ng kanyang pinagkakatiwalaang assistant. "Pero sa ngayon, kailangan mong maging praktikal. Ang ebidensya ay mabigat. Ang kumpanya ang dapat mong unahin. Lohika, praktikalidad." Ang mga ito ang nagtayo ng kanyang imperyo.
Ang mga ito ang laging sinusunod ng kanyang isip. Huminga ng malalim si Diwa. Hinarap niya si Sinag. Ang kanyang puso ay parang pinipiga. Sinag, sabi niya. Ang kanyang boses ay walang emosyon. Isang maskarang itinayo niya para itago ang sarili niyang kaguluhan. Hindi ko alam kung ano ang paniniwalaan ko. Ngunit ang board ay nagdesisyon na. Nakita niya ang pagguho ng pag-asa sa mga mata ni Sinag. Hindi ka pa tinatanggal. Pagpapatuloy niya. Ngunit kailangan kitang ilagay sa isang indefinite leave of absence habang nagpapatuloy ang investigasyon. Isang suspensyon, isang magandang salita para sa pagtataboy. Hindi nagsalita si Sinag. Tumango lang siya. Isang beses. Isang mabagal, masakit na tango ng pagtanggap. At pagkatapos ay tinalikuran niya si Diwa at nagsimulang maglakad palayo. Habang pinagmamasdan niya itong maglakad palayo, bawat hakbang ay tila 1 milya ang layo. Ibinigay ni G. Ramirez ang huling dagok, isang ultimatum na para lang sa kanya. At ikaw, Diwa, sabi ng matanda sa mahinang boses na puno ng pagbabanta, ayusin mo ito. Dahil kung hindi, tandaan mo, ang board ang may kapangyarihang magtanggal hindi lang sa kanya, kundi pati na rin sa'yo. Siya o ikaw, Diwa, pumili ka. Indefinite leave of absence. Ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa isipan ni Sinag. Isang magalang na paraan ng pagsasabing, hindi kami naniniwala sa'yo. Umalis ka. Hindi niya tiningnan si Diwa habang siya'y naglalakad palayo. Hindi niya kaya. Dahil kung titingnan niya ito, baka makita niya sa mga mata nito ang parehong pagdududa na nakita niya sa lahat. At iyon, higit sa lahat, ang hindi niya kakayanin. Habang naglalakad siya sa gitna ng opisina, ang dating bulungan ng paghanga ay napalitan ng isang nakakabinging katahimikan. Ang mga taong dati humihingi ng kanyang payo ay umiiwas ngayon ng tingin. Tila ba siya ay isang salot na nakakahawa. Ang bawat hakbang patungo sa elevator ay isang paglalakbay sa gitna ng kahihiyan. Nang sa wakas ay sumara ang pinto ng elevator, doon lang siya huminga. Sumandal siya sa malamig na pader na metal. Hindi siya umiyak. Hindi siya sumigaw. Wala. Isang blangkong pakiramdam lang ang bumalot sa kanya. Isang pamamanhid na mas masakit pa kaysa sa anumang kirot. Pinagmasdan niya ang kanyang refleksyon sa salamin ng elevator. Ang lalaking nakatingin pabalik sa kanya ay nakasuot ng mamahaling damit. Ngunit ang kanyang mga mata ay pagod, talunan. Ang taong walang tirahan sa ilalim ng tulay ay mas may dignidad pa kaysa sa kanya ngayon. Dahil noon, wala siyang pakialam sa mundo. Ngayon, sinimulan na niyang umasa. At iyon ang kanyang pinakamalaking pagkakamali. Paglabas niya sa lobby, ang eksena ay isang bangungot. Isang kumpol ng mga reporter at cameraman ang naghihintay sa labas, parang mga buwitre na nakaamoy ng sariwang dugo. Sa pagbukas pa lang ng pinto, sinalubong na siya ng mga kumikislap na ilaw ng kamera at isang pader ng mga mikropono. Mr. Salcedo, totoo po ba ang mga akusasyon? Sinasadya niyo po ba ang pagbagsak ng eroplano? Anong masasabi niyo sa pamilya ng mga biktima? Ang bawat tanong ay isang sampal. Tinakpan niya ang kanyang muka at sinubukang lumusot sa gitna ng kaguluhan. Ang mga salita nila ay parang mga batong ibinabato sa kanya. Mamamatay tao! Sigaw ng isang babae mula sa gilid. Demonyo! Wala siyang sinabi. Wala siyang magagawang isagot. Sa mata ng mundo, siya ay nahatulan ng Ana. Sa wakas, nakalusot siya. Tumakbo siya, tulad ng ginawa niya noong gabing una niyang makilala si Diwa. Tumakbo siya nang walang patutunguhan, palayo sa mga kamera, palayo sa mga mapanghusgang mata, palayo sa babaeng sumira sa natitirang tiwala sa kanyang puso. Samantala, sa penthouse, si Diwa ay nakatayo sa harap ng malaking bintana. Pinagmamasdan ang kaguluhan sa ibaba. Nakita niya ang paglabas ni Sinag. Nakita niya kung paano ito kinuyog ng media. At nakita niya itong tumakbo at maglaho sa gitna ng syudad.
Isang baso ng alak ang nasa kanyang kamay. Nanginginig ito. Ginawa ba niya ang tama? Ang isip niya ay sumisigaw ng oo. Ito ang lohikal na desisyon. Ito ang kailangan para iligtas ang kumpanya. Ngunit ang puso niya ay sumisigaw ng ibang sagot. Isang sagot na puno ng pagsisisi. Naalala niya ang kanilang sayaw, ang init ng kanyang kamay, ang lungkot sa kanyang mga mata. Naalala niya ang muntik na nilang paghalik. Bigla niyang ibinato ang baso sa pader. Nabuhos ang alak na parang dugo sa puting pader. Bumagsak siya sa sahig, ang kanyang profesional na maskara ay tuluyan ng nabasag. Doon, sa kaligtasan ng kanyang marangyang hawla, humagulgol si Diwa Aguilar. Umiyak siya para sa kumpanyang nasa bingit ng pagguho. Umiyak siya para sa lalaking pilit niyang tinutulak palayo. At umiyak siya para sa sarili niya. Dahil sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, hindi alam ng kanyang isip kung ano ang gagawin dahil ang puso niya ay nasasaktan ng husto. Gabi na nang matagpuan ni Sinag ang kanyang sarili sa parehong lugar kung saan nagsimula ang lahat, sa labas ng supermarket sa Distrito Hiraya. Umupo siya sa malamig na semento, ang lugar kung saan unang lumuhod si Diwa sa kanyang harapan. Natawa siya ng mapakla, isang malupit na biro ng tadhana. Itinaas siya mula sa putik para lamang muling ilubog sa mas malalim na kumunoy. Kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang teleponong bigay ni Diwa. Tiningnan niya ang screen. Walang tawag, walang mensahe, katahimikan. Iyon ang sagot niya. Sa huling pagkakataon, tiningnan niya ang numero ni Diwa. At pagkatapos, sa isang desididong galaw, pinatay niya ang telepono, tinanggal ang SIM card, at ibinato ito sa pinakamalapit na basurahan. Pagkatapos ay ang wallet, ang mamahaling relo, lahat ng bagay na kumakatawan sa kanyang bagong buhay. Wala na ang lahat. Ang kontrata, ang pangako, ang pag-asa. Tumayo siya. Hinubad ang mamahaling suit jacket at inilapag ito sa bangketa. Sa ilalim ng kumikinang na mga ilaw ng syudad, muli siyang naging isang anino, isang multo. At pagkatapos ay nagsimula siyang maglakad. Palayo, palayo. Hanggang sa tuluyan na siyang nilamon ng dilim. Lahat ay nawala. 3 araw. 3 araw na parang 3 taon. Ang penthouse ni Diwa, na dati simbolo ng kanyang tagumpay, ay naging isang malawak at malamig na kulungan. Ang bawat sulok ay nagpapaalala sa kanya kay Sinag. Ang tasa ng kape na iniwan nito sa mesa, ang amoy ng kanyang damit na naiwan sa aparador, ang katahimikan sa pasilyo kung saan sila muntik ng maghalikan. Hindi na niya kayang tiisin. Sa gitna ng gabi, bumaba siya sa security room ng gusali. Ipakita mo sa akin ang lahat ng CCTV footage mula sa lobby. 3 araw na ang nakalipas. Utos niya sa natutulog na gwardiya. Sa screen, muli niyang pinanood ang eksena. Nakita niya ang sarili niyang sinasabi, ang mga salitang indefinite leave of absence. Nakita niya ang pagbabago sa mukha ni Sinag. Hindi galit, hindi pagkadismaya, kundi isang tahimik na pagkasira, isang pagguho ng huling piraso ng pag-asa sa kanyang mga mata. At sa huling pagkakataon bago ito tumalikod, nakita niya ang isang tingin na nakatutok sa kanya. Isang tingin na puno ng sakit at isang tanong na hindi nito binigkas. Pati ba ikaw? Paulit-ulit niyang pinanood ang eksenang yon. Sa bawat panonood, isang piraso ng kanyang puso ang nadudurog. Siya ang gumawa nito. Ang kanyang luhika, ang kanyang takot, ang kanyang pag-aalinlangan. Ang mga ito ang tumulak sa kanya palayo. Tama na, bulong niya sa sarili. Pinipigilan ang mga luhang nagbabadyang tumuloo. Tama na ang pagiging duwag. Kinabukasan, pumasok siya sa isang emergency board meeting na siya mismo ang nagpatawag. Ang kanyang tindig ay iba na. Wala na ang pag-aalinlangan. Ang naroon ay ang apoy ng isang reynang handang ipaglaban ang kanyang kaharian.
at ang kanyang hari. I have made a decision, panimula niya. Ang kanyang boses ay malamig at matatag na pumuno sa buong silid. I am officially retracting the suspension of Mr. A. Salcedo at gagamitin natin ang lahat ng yaman ng diwalikha para linisin ang kanyang pangalan at hanapin ang tunay na may sala. Isang kaguluhan ang sumabog. Nababaliw ka na ba, Diwa? Sigaw ni G. Ramirez. Sisirain mo ang kumpanya para sa isang kriminal? Hindi siya kriminal, sagot ni Diwa. Ang kanyang boses ay tumaas sa unang pagkakataon. Siya ay biktima at naging bulag tayong lahat. Ang tanong ko sa inyo, sino ang pinakanakikinabang sa pagbagsak ni Sinag Salcedo at sa pagbagsak ng Diwalikha? Isa lang ang sagot, si Dante Ilustre. Magkahaka-haka lang yan. Kung gayon, hahanapin ko ang katotohanan, sabi ni Diwa. Tumayo at inilapat ang kanyang mga palad sa mesa. Sa ayaw at sa gusto ninyo, kung may gustong kumontra, subukan ninyo akong tanggalin. Pero tandaan ninyo, ako pa rin ang may-ari ng pinakamalaking share sa kumpanyang ito. At ipaglalaban ko ito at siya hanggang sa huli. Walang nakasagot. Sa unang pagkakataon, nakita nila ang tunay na Diwa Aguilar. Hindi lang isang henyo sa negosyo, kundi isang babaeng pinapatakbo ng isang bagay na mas makapangyarihan kaysa sa pera, ang pag-ibig. Pagkatapos ng pulong, tinawag niya si Tala sa kanyang opisina. Kailangan ko ng tulong mo, sabi ni Diwa. Hindi bilang CEO mo, kundi bilang kaibigan mo. Ngumiti si Tala. Kanina ko pa hinihintay na sabihin mo yan. Magdamag silang dalawa. Hindi sila naghahanap sa internet o sa mga balita. Bumalik sila sa simula. Ang orihinal na police report at accident investigation file ng Flight 85 na nakuha ni Diwa gamit ang kanyang mga koneksyon. Sa gitna ng libu-libong pahina ng mga teknikal na detalye, isang maliit na bagay ang nakakuha ng atensyon ni Tala. Diwa, tingnan mo ito, sabi niya. Itinuturo ang isang testimonya. Ang flight attendant na naka-assign sa business class, sabi niya, may isang pasahero na biglang nag-rebook ng flight sa huling minuto. Ang rason, family emergency. Pero ang pasaherong ito, hindi siya kasama sa opisyal na listahan ng mga namatay o nasugatan. Tila naglaho na lang siya. Sino siya? Tanong ni Diwa. Isang inhinyero, sagot ni Tala, na nagtrabaho dati sa isang maliit na tech company. Bago ito bilhin ng Illustratech, nagkatinginan sila. Eto na, ang unang sinulid. Ngunit may isa pang problema. Kailangan nating mahanap si Sinag, sabi ni Diwa. Saan? Saan magtatago ang isang taong gustong takasan ng buong mundo? Paano mo hahanapin ang isang multo? Napapikit si Diwa. Pilit na inaalala ang lahat ng kanilang mga pag-uusap, mga kwento sa gitna ng gabi habang nagkakape. At pagkatapos, naalala niya. Isang gabi, pagkatapos nilang kumain sa restaurant, ikinuwento nito sa kanya ang tungkol sa paboritong lugar ni Elara. Isang lugar na malayo sa gulo ng syudad. May isang lumang simbahan sa tabi ng dagat sa probinsya ng Batangas. Sabi nito sa kanya noon, ang boses ay puno ng lungkot at pangungulila. Doon daw niya nararamdaman ang kapayapaan. Sabi niya, ang tunog daw ng mga alon at ang dasal ay parehong naghuhugas ng mga kasalanan. Napamulat si Diwa. Ang kanyang puso ay biglang kumabog ng malakas. Alam ko na kung nasaan siya. Hindi na siya nagsayang ng oras. Agad siyang nagmaneho, mag-isa, patungo sa timog. Iniwan niya ang syudad, ang kanyang tore, ang kanyang imperyo. Ang tanging dala niya ay ang isang piraso ng pag-asa. Natagpuan niya ang simbahan paglubog ng araw. Luma na ito at payapa. Nakatayo sa isang maliit na burol na nakatanaw sa dagat. At doon, sa isang bangko sa labas, nakaupo ang isang lalaki, nakatanaw sa walang katapusang karagatan. Mas payat ito kaysa dati. Ang kanyang buhok ay muling humaba. Ang kanyang damit ay simple at luma na. Mukha siyang mas masahol pa kaysa noong una silang magkita. Isang taong tuluyan ng sumuko. Dahan-dahang lumapit si Diwa. Ang bawat hakbang
ay mabigat sa takot na baka muli siyang itaboy nito. Huminto siya ilang talampakan sa likod niya. Naramdaman ni Sinag ang kanyang presensya, ngunit hindi ito lumingon. Huminga ng malalim si Diwa. Tinipon ang lahat ng kanyang lakas. "Sinag!" sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit puno ng isang damdaming hindi na niya kayang itago. "Maniwala ka sa akin. Maniwala ka sa akin." Ang mga salitang yun, binitawan ni Diwa sa hangin na amoy dagat, ay dapat sanang maging musika sa kanyang pandinig. Ngunit para kay Sinag, ang mga ito ay parang asin na ibinuhos sa sariwa pa niyang mga sugat. Dahan-dahan siyang lumingon at sa wakas, hinarap niya ito. Ang kanyang mukha ay isang blangkong maskara, ngunit ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa pait. "Maniwala," ulit niya, isang tuyong tawa ang kumawala sa kanyang lalamunan. "Maniwala, tulad ng ginawa ko sa opisina, noong tinalikuran mo ako sa harap ng lahat, noong hinayaan mo silang tawagin akong mamamatay tao habang ikaw ay nanahimik para iligtas ang sarili mo. Ang bawat salita ay isang akusasyon at nakita ni Sinag ang epekto nito kay Diwa. Nakita niya itong napayukom ng kamao. "Bakit ka nandito, Diwa?" Pagpapatuloy niya, tumayo mula sa pagkakaupo. "Para sabihin sa akin na tanggal na ako sa trabaho? O baka naman para kunin ang singsing na ito?" Itinaas niya ang kanyang kamay. Ipinakita ang singsing sa kanyang daliri. "Huwag kang mag-alala. Isasauli ko rin. Parte lang naman to ng kontrata, di ba?" Ang bawat salita ni Sinag ay isang sundang na tumatagos sa kanyang puso. Karapatan niyang magalit. Karapatan niyang saktan siya. Tinanggap ni Diwa ang lahat ng iyon. Hindi siya umiwas ng tingin. Sa halip, humakbang siya palapit. "Nandito ako para humingi ng tawad," sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig ngunit buo. "Tama ka. Lahat ng sinabi mo tama. Naging duwag ako. Natakot ako. Pinakinggan ko ang isip ko, ang takot ng board, ang ingay ng mundo, at binaliwala ko ang sinisigaw ng puso ko." Nakita niya ang bahagyang pagbabago sa ekspresyon ni Sinag. Ang galit ay napalitan ng pagkalito. "Patawarin mo ako, Sinag," sabi ni Diwa. Ang mga luha ay nagsimula nang mamuo sa kanyang mga mata. "Pinagsisisihan ko ang bawat segundo ng aking pag-aalinlangan. Patawarin mo ako dahil sa sakit na idinulot ko sa'yo." Yumuko siya, hindi na makatingin ng diretso. "Hindi ako nandito para sa kontrata. Kung gusto mo, punitin natin ngayon din. Nandito ako dahil sa'yo." Itinaas niyang muli ang kanyang paningin. Hinayaan niyang makita ni Sinag ang lahat ng kahinaan at katotohanan sa kanyang mga mata. "Dahil ang nararamdaman ko para sa'yo, Sinag, higit pa sa anumang kasunduan. At kung tatakbuhan mo ako ngayon, maiintindihan ko. Pero hindi ako susuko. Lalaban ako para linisin ang pangalan mo. Kasama ka man o wala." Katahimikan. Ang tanging maririnig ay ang ugong ng mga alon. Pinagmasdan ni Sinag si Diwa, ang makapangyarihang CEO. Ang reyna ng teknolohiya ay nakatayo sa kanyang harapan. Umiiyak, isinusuko ang lahat ng kanyang pride. Nakita niya ang katotohanan sa mga mata nito. At sa isang iglap, ang pader ng yelo na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso ay nagsimulang magkaroon ng lamat. Huminga siya ng malalim. Ang galit ay unti-unting napalitan ng isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman. Isang maliit na sinag ng pag-asa. "Hindi natin kayang bumalik sa diwalikha," sabi niya sa wakas. Ang kanyang boses ay mahina pa rin, ngunit wala ng pait. Nakabantay sila. Nakabantay si Dante. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Diwa. "Alam ko, kaya hindi tayo doon pupunta." Dinala ni Diwa si Sinag sa isang maliit at high-tech na safe house
Sa Tagaytay, isang private lab na itinayo niya para sa kanyang mga personal na proyekto. Ligtas sila roon. Sa loob ng sumunod na 24 na oras, ang lugar ay naging kanilang war room. Puno ng mga laptop, whiteboards, at walang laman na tasa ng kape. Nagkakaisa sila sa iisang layunin. Si Diwa ang naging strategist. Ginagamit ang kanyang kaalaman sa mundo ng korporasyon para ituro ang mga posibleng kahinaan ni Dante. Si Sinag naman, sa wakas, ay malaya ng gamitin ang kanyang buong kakayahan. Para siyang isang konduktor ng isang digital na orkestra. Ang kanyang mga daliri ay lumilipad sa keyboard, binubuksan ang mga nakasarang pinto sa internet, hinahanap ang isang karayom sa isang dambuhalang haystack. Siya ay nasa kanyang elemento. At habang pinagmamasdan siya ni Diwa, mas lalo siyang humanga at nahulog dito. Arogante si Dante, sabi ni Sinag habang nagtatype. Ang mga taong tulad niya, laging nagiiwan ng bakas. Isang maliit na piraso ng ebidensya na itinatago nila, hindi para sirain, kundi para ipaalala sa kanilang sarili kung gaano sila katalino. At natagpuan niya ito. Isang lumang server na ginamit ng biniling kumpanya ni Dante. Isang server na dapat ay matagal nang na-decommission pero nanatiling online. Sa loob nito, natagpuan niya ang isang file. Naka-encrypt. Halos imposibleng buksan. Ito na, bulong niya. Oras ang lumipas. Halos sumuko na si Sinag. Ngunit sa tuwing titingnan niya si Diwa na hindi umaalis sa kanyang tabi, na nagtitiwala sa kanya ng buo, nakakahanap siya ng bagong lakas. At sa wakas, isang click. Isang salita ang lumitaw sa screen. Decryption complete. Bumukas ang file. Isang email. Isang email mula kay Dante Ilustre. Ipinadala sa inhinyerong si Miguel Castro, ang lalaking nag-rebook ng flight. Ang laman, isang simpleng utos na may kasamang code. Isang code na magpapatakbo ng isang virus sa sistema ng eroplano kapag ito'y nasa himpapawid na. At isang bank transfer record para sa 10 milyong piso. Napatayo sila pareho. Ito na. Ang ebidensya, ang katotohanan. Ngunit ang kanilang pagbubunyi ay biglang naputol nang tumunog ang telepono ni Diwa. Si Tala. Diwa, may problema, sabi ni Tala, humahangos. Si Dante, nag-anunsyo siya ng isang special presentation sa National Technology Summit bukas ng umaga. Sabi ng source ko, doon niya ia-anunsyo ang hostile takeover sa Diwa Likha-Likha. Nagkatinginan si Sinag at Diwa. Bukas, iyon na lang ang natitira nilang panahon. Tala, hanapin mo ang inhinyerong si Miguel Castro. Utos ni Diwa. Kailangan natin siya. Siya ang tanging makakapagpatunay na hindi peke ang ebidensyang ito. Ilang minuto ng nakakakabang paghihintay. Bawat segundo ay parang isang oras. Muling tumawag si Tala. Diwa, sabi ni Tala. Ang kanyang boses ay puno ng masamang balita. Huli na tayo. Anong ibig mong sabihin? Ang address niya, walang tao. Ang pamilya niya, hindi siya makontak. Naglaho siya. Tila may nauna na sa atin. Ang Grand Hall ng National Technology Summit ay puno ng mga pinakamakikinang naisipan sa industriya. Ang mga kamera ay nakabroadcast ng live sa buong bansa. Ngunit para kay Diwa, ang lahat ng ito ay isang malaking blur. Nakaupo siya sa likurang bahagi ng bulwagan, katabi si Sinag, kapwa nakasuot ng simpleng damit para hindi makakuha ng atensyon. Ang kanilang mga puso ay tumitibok na parang tambol ng digmaan. Wala si Miguel Castro, nawawala ang kanilang susi. Ang tanging hawak nila ay isang digital na ebidensya na madaling itanggi at tawaging peke. Ito ay isang desperadong misyon, isang sugal. Sigurado ka pa ba rito? Bulong ni Sinag. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Kung mabigo tayo, Diwa, ikaw ang masisira. Huminga ng malalim si Diwa at hinawakan ng kamay ni Sinag. Malamig ito. Nangako ako sa'yo, di ba?
Lalaban ako. Lalaban tayo. Tiningnan niya ito ng may determinasyon. Magtiwala ka sa akin. Sa entablado, buong pagmamalaking lumabas si Dante Ilustre. Ang kanyang ngiti ay nangiti ng isang mananalo. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong hall. Puno ng huwad na pagpapakumbaba. Bami pa? At sa araw na ito, nasasabik akong ibahagi sa inyo ang isang bagong kabanata para sa Illustratech. Sabi niya, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kasakiman. Isang pagsasanib puwersa na magbabago sa mukha ng teknolohiya sa ating bansa. Ikinagagalak kong ipahayag ang acquisition ng Illustratech sa Diwalikha Innovations. Isang malakas na bulungan ang pumuno sa hall. Si Dante ay nakangiti, tila naghihintay ng palakpakan. Ngunit bago pa man may pumalakpak, isang boses ang pumutol sa lahat. Hindi pa tapos ang laban, Dante. Lahat ay napalingon. Dahan-dahang tumayo si Diwa Aguilar mula sa kanyang kinauupuan. Ang lahat ng kamera ay biglang napunta sa kanya. Sa isang iglap, siya ang naging sentro ng atensyon. Miss Aguilar, anong ibig sabihin nito? Tanong ng host ng event. Ngumiti si Diwa. Ang ibig kong sabihin, bago tayo magdiwang sa isang kasunduang hindi pa pinal, meron muna akong isang maliit na presentasyon, isang kwento tungkol sa kung paano naging hari ng industriya si G. Illustre. Natigilan si Dante sa entablado. Ang kanyang ngiti ay naglaho. Anong kalokohan ito? Security! Ilabas niyo siya. Ngunit huli na. Sa isang senyas mula kay Diwa, si Tala, na nasa control room, ay pinindot ang isang button. Ang malaking screen sa likod ni Dante, na kanina'y nagpapakita ng logo ng Illustratech, ay biglang naging itim. At pagkatapos, isang email ang lumitaw. Ang email na kanilang na-decrypt. Ang utos, ang bank transfer, ang ebidensya ng isang krimen. Isang malakas na hininga ng pagkabigla ang maririnig mula sa mga manonood. Peke yan. Gawa-gawa lang yan ng isang desperadong babae. Sigaw ni Dante. Ang kanyang boses ay nagsimula ng manginig. Talaga ba, Dante? Sabi ni Diwa, dahan-dahang naglalakad palapit sa entablado. Kung gayon, bakit hindi natin itanong sa taong direktang sangkot? Ito na ang sandali. Nakita ni Sinag ang senyas ni Diwa. Huminga siya ng malalim. Tinipon ang lahat ng sakit at galit na kinimkim niya sa loob ng 5 taon at ginawa itong lakas. Tumayo siya. Kung ang pagtayo ni Diwa ay nakakuha ng atensyon ng lahat, ang pagtayo naman niya ay nagdulot ng isang nakakabinging katahimikan. Ang henyong demonyo, ang mamamatay tao. Narito siya. Dahan-dahan siyang naglakad, sumunod kay Diwa. Bawat hakbang ay mabigat. Bawat hakbang ay isang pagbawi sa kanyang nawalang dignidad. Isang palabas lang ito. Patuloy na sigaw ni Dante. Walang testigo. Walang magpapatunay sa mga kasinungalingang yan. Sigurado ka ba? Tanong ni Sinag. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat na yumanig sa buong bulwagan. Humarap siya sa madla, sa mga kamera, sa buong mundo. Ako si Sinag Salcedo. At ako ang buhay na patunay ng kasamaan ng taong yan. At pagkatapos ay hinarap niya si Dante. Ang kanyang mga mata ay parang apoy. 5 taon, Dante. 5 taon kong dinala. Ang bigat ng isang kasalanang hindi ko ginawa. 5 taon kang namuhay sa kasaganaan na itinayo mo mula sa mga abo ng buhay ng mga inosenteng tao. Tapos na ang lahat. Natawa si Dante. Isang tawang puno ng kabaliwan. Walang maniniwala sa'yo. Ikaw laban sa akin, isang pulubi. Laban sa isang hari, hindi siya nag-iisa. Isang bagong boses ang narinig mula sa gilid ng entablado. Isang lalaking may katandaan, nanginginig sa takot, ngunit puno ng determinasyon. Si Miguel Castro. Natigilan si Dante. Ang lahat ng kulay ay nawala sa kanyang mukha. Miguel, paano? Salamat kay Tala. Bulong ni Diwa kay Sinag. Natuntun niya ang pamilya nito at ang pamilya niya ang kumumbinsi sa kanya na gawin ang tama. Umakyat si Miguel sa entablado. Hawak ang isang mikropono.
Ako po si Miguel Castro, sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig. At inutusan po ako ni Joe Dante Ilustre na i-upload ang virus sa sistema ng Flight 815. Patawad po. At doon, sa harap ng lahat, siya ay humagulgol. Tapos na ang laro. Ang katahimikan ay sinundan ng isang kaguluhan. Ang mga pulis, na alerto na ni Diwa, ay biglang pumasok sa bulwagan. Habang papalapit sila sa entablado, si Dante ay umatras ng umatras hanggang sa wala na siyang mapuntahan. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng pagkatalo at kawalan ng paniniwala. Hindi! Hindi! Bulong niya habang pinoposasan ng mga pulis. Habang dinadala si Dante palayo, ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Sinag, isang tingin na puno ng purong pagkamuhi. Ngunit si Sinag ay hindi na natakot. Tiningnan niya lang ito pabalik, hindi na may galit, kundi may awa. Nang matapos ang lahat, sa gitna ng kaguluhan ng mga reporter na sumisigaw ng kanilang mga pangalan, si Sinag ay lumingon kay Diwa. Napapalibutan sila ng ingay, ngunit sa kanilang mundo, mayroon lamang katahimikan. Hinawakan niya ang kamay nito. Ngumiti siya. Tapos na. Ngumiti pabalik si Diwa. Ang mga luha ng tagumpay at ginhawa ay dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ngunit bago pa sila makapag-usap, lumapit si Sinag at may ibinulong. Ang kontrata natin. Sabi niya sa isang boses na sila lang ang makakarinig. Siguro, oras na para tapusin na to. Oras na para tapusin na to. Ang mga salitang yun ni Sinag, sa gitna ng kanilang tagumpay, ay parang isang balde ng malamig na tubig na ibinuhos kay Diwa. Natigilan siya. Ito na ba yon? Pagkatapos ng lahat ng kanilang pinagdaanan, babalik na ba ang lahat sa dati? Siya ang bilyonaryang CEO at si Sinag ay aalis na? Nakita ni Sinag ang pagbabago sa kanyang mukha, ang biglaang pagkawala ng ngiti sa kanyang mga labi. Isang malambot na ngiti ang sumilay sa mukha ni Sinag. Isang ngiting ngayon niya lang nakita. Puno ng init at isang pahiwatig ng pagiging mapagbiro. Huwag kang mag-alala, bulong nito. May mas maganda lang akong kontratang naiisip. Pagkalipas ng ilang linggo, ang mundo ay naging ibang-iba na. Ang pangalan ni Sinag Salcedo ay nalinis na. Mula sa pagiging henyong demonyo, siya ngayon ay kinikilala bilang isang bayani, isang simbolo ng katatagan at katotohanan. Si Dante Ilustre ay nahaharap sa habambuhay na pagkabilanggo at ang Diwa Likha Innovations sa ilalim ng pinagsamang pamumuno ni Diwa at Sinag ay mas naging matatag pa kaysa dati. Isang hapon, sa penthouse ni Diwa, tahimik silang nakaupo sa sala. Sa ibabaw ng mesa sa pagitan nila ay ang orihinal na marriage contract na kanilang pinirmahan. Handa ka na ba? Tanong ni Sinag. Ang kanyang mga mata ay malalim at seryoso. Tumango si Diwa, kahit na may kaunting kaba sa kanyang dibdib. Sabay nilang kinuha ang magkabilang dulo ng kontrata. Sa isang hininga, sabay nila itong pinunit sa gitna. Ang tunog ng napupunit na papel ay hudyat ng pagtatapos ng isang kabanata. Walang ngiti, walang ang salita. Isang tahimik na pag-unawa lamang. Pagkatapos, tumayo si Sinag. Lumapit siya sa tabi ni Diwa. At sa ikalawang pagkakataon sa kanilang buhay, lumuhod si Sinag Salcedo sa harapan ni Diwa Aguilar. Ngunit ngayon, iba na. Wala ng mga kamera, wala ng ulan, wala ng desperasyon. Ang naroon lamang ay silang dalawa sa katahimikan ng kanilang tahanan. Kinuha ni Sinag ang kamay ni Diwa. Mula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang parehong sing-sing na ibinigay ni Diwa sa kanya sa harap ng supermarket. Ngunit ngayon, ito ay kumikinang sa ilalim ng liwanag ng araw. Tila may bago itong kahulugan. Tiningnan ni Sinag ang mga mata ng babaeng nagbago ng kanyang buhay, ang babaeng nakakita sa kanya noong siya'y invisible, ang babaeng naniwala sa kanya
nung ang buong mundo ay tumalikod. Diwa Aguilar, panimula niya, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig, ngunit puno ng lahat ng katotohanan sa kanyang puso. Noong una mong ibinigay ang singsing na ito ay simbolo ng isang kontrata, isang transaksyon, isang kasunduan na may mga kondisyon. Huminga siya ng malalim. Ngayon, gusto ko itong ibalik sa'yo. Pero hindi na bilang isang kontrata. Gusto kong mag-alok ng isang bago. Isang pangakong walang hangganan, walang kondisyon. Isang pangakong sasamahan ka sa hirap at ginhawa, sa tagumpay at kabiguan. Isang pangakong mamahalin ka sa bawat araw ng buhay ko. Ang mga luha ay nagsimulang dumaloy sa mga pisngi ni Diwa, ngunit ang mga ito ay luha ng purong kaligayahan. Diwa, ang nag-iisang reyna ng buhay ko. Pagpapatuloy ni Sinag, ang kanyang sariling mga mata ay nag-uumpisa na ring mamasa. Will you marry me? This time for real. Hindi na kailangan ng salita. Tumangulang si Diwa nang paulit-ulit ang kanyang nangiti at mga luha ay magkahalo. Dahan-dahang isinuot ni Sinag ang singsing sa kanyang daliri, kung saan ito tunay na nababagay. Tumayo siya at niyakap ito ng mahigpit. At sa wakas, sa gitna ng sikat ng araw na tumatagos sa bintana, ang halik na matagal na nilang pinigilan ay nangyari na. Isang halik na naghuhugas ng lahat ng sakit ng nakaraan at nangangako ng isang magandang kinabukasan makalipas ang isang taon sa parehong lugar kung saan unang lumuhod si Diwa, isang bagong gusali ang nakatayo. Hindi ito isang tore ng bakal at salamin, kundi isang tahanan para sa mga nawalan ng pag-asa. Sa harapan, isang malaking karatula ang mababasa. Sinagdiwa Foundation, ang iyong ikalawang simula. Sa araw ng inaugurasyon, magkahawak kamay na hinarap ni Sinag at Diwa ang madla. Si Sinag, na nakatayo na ngayon ng may buong kumpiyansa, ang siyang nagbigay ng talumpati. Lahat tayo ay may mga abos sa ating nakaraan, sabi niya. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw, puno ng pag-asa. Mga pagkakamali, mga trahedya, mga pighati. Ngunit ang kwento natin ay hindi nagtatapos sa abo. Ang tunay na pag-ibig at isang pangalawang pagkakataon ay may kapangyarihang gawing isang magandang hardin ang mga abong iyon. Ngayon, binubuksan namin ang pinto na ito para sa lahat ng nangangailangan ng isang bagong simula. Habang nagsasalita si Sinag, napatingin si Diwa sa kanya. Ang kanyang asawa, ang kanyang hari, ang kanyang sinag. Hinaplos niya ang kanyang tiyan, kung saan isang bagong buhay ang nagsisimula ng mabuo, ang simbolo ng kanilang pag-ibig. Nang matapos ang programa, magkasama silang tumayo sa tabi ng dagat. Pinagmamasdan ang paglubog ng araw. Hinawakan ni Sinag ang kanyang kamay at hinalikan ito. Sino ang mag-aakala, bulong ni Sinag, na ang isang baliw na alok sa harap ng isang supermarket ay magdadala sa atin dito? Ngumiti si Diwa at sumandal sa kanyang balikat. Hindi iyon isang baliw na alok. Iyon ang pinakamagandang desisyon sa negosyo at sa buhay na ginawa ko. Magkayakap sila, tahimik na pinagmamasdan ng araw na nagpapaalam. Alam na sa wakas, pagkatapos ng mahabang gabi, ang kanilang umaga ay dumating na. Isang umaga na puno ng habang buhay. At dito nagtatapos ang kwento ni Diwa at Sinag. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa bawat isa sa inyo. Nananatili at sinamahan kami sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Ang pagsulat ng kwentong ito ay isa ring personal na paglalakbay para sa akin. Isang pagninilay-nilay sa mga pagkakataong ang buhay ay tila nagiging napakadilim at ang pag-asa ay tila napakalayo. Sa pamamagitan ni Diwa at Sinag, ninais kong ipaalala sa ating lahat
kasama na ang aking sarili, na ang bawat tao ay may dalang liwanag, gaano man ito kalabong tingnan dahil sa mga pagsubok. Naway baunin natin ang kanilang aral na ang tunay na pag-ibig ay hindi tungkol sa paghahanap ng isang taong perpekto, kundi tungkol sa pagiging sapat na matapang upang bigyan ng pangalawang pagkakataon ang isang taong hindi perpekto at tulungan siyang buuin muli ang kanyang sarili. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong boses. Anong bahagi ng kanilang kwento ang pinakatumagos sa inyong puso? Ano ang aral na inyong iiwanan sa inyong mga balikat pagkatapos ng pakikinig? Hinihintay ko pong mabasa ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Ang bawat isa ay mahalaga. Hanggang sa ating susunod na pagkikita sa panibagong kwento ng puso.